Good morning, my dear brothers and sisters. And of course, I'm so grateful today to be with you. As we reflect our gospel today, it's so beautiful to reveal one of Jesus' most compassionate ministry. Narinig natin na sinusundan siya ng maraming tao from time to time. And what do you think? Why so many people follow Jesus? Well, it's because aside from learning from him, they were enlightened. Of course, they were longing to be cured, to reach Jesus. But the most important thing is their faith. Their faith that even to touch the cloak of Jesus for them to be healed. Napakaganda na yung kanilang relasyon, yung kanilang desire na mapagaling sa kanilang mga karamdaman. But to think about, sabi nung aking kaibigang pare nung nasa India ako, there are two types of healing. No? Alam nyo ba yung klase na ito? First, of course, yung ating physical illnesses. Marami tayong mga nararamdaman sa ating katawan, isn't it? Siyempre, lahat tayo may mga karamdaman, no? Sino dito ang walang sakit? O, tamo, lahat tayo meron, walang gustong tumaas, no? Kahit yung mga malilit lang, yung mga minors lang na yan, no? Lahat tayo merong mga physical na nararamdaman sa ating katawan. And then the second part, or the second one is the healing of our spiritual soul. At yan yung napakahalaga sa ating Panginoon. The most important part of His healing ministry is to heal our spiritual connection with Jesus. At yan yung lagi niyang tinatrabaho. Kaya patuloy siyang nangangaral, patuloy siyang nagsasalita sa maraming tao just for them to be enlightened. At ito nga yung sinasabi ng kaibigan ko na yung first part, leave it to the expert. Sino yung mga yan? Yung mga medical practitioners. No? Sila yung mga expert dyan. Kung ano yung mga nararamdaman natin, magko-consult tayo sa kanila. But yung sinasabi naman natin na spiritual, well, sinabi nga ng ating Panginoon doon sa book of Matthew, sabi niya dito ay sa Luke pala, sabi niya, "Don't tell anyone about this, but go and show yourself to the priest and offer a gift for your healing. As Moses commanded, this will show the people what I have done." Ano yung tinutukoy dito ng ating Panginoon? Ang tinutukoy niya dito is yung ating kaluluwa, no? The sacrament of reconciliation. At napakahalaga nito. Kapag tayo ay mayroong mga nabibigatang kalooban o marami tayong dinadala, nawawalan tayo ng peace of mind. Walang kapayapaan ang ating puso at ang ating isipan. At yan ang gustong gamutin ng ating Panginoon. Kapag tayo ay preoccupied ng maraming bagay, hindi tayo nangungumpisal o hindi tayo nakikipag-reconcile sa Diyos at sa ating kapwa, anong mangyayari sa atin? Marami ang naapektuhan. Especially, nagiging stress tayo. At kapag stress tayo, naapektuhan yung ating trabaho. Well, kayo dito, you are work together, no? You are what we call a family. Being a Saint Peter, Saint Peterians o Saint Peterians, no? So ibig sabihin, teamwork kayo, no? Collective effort to build your goal. Para ma-achieve niyo yung goal ninyo, kailangan magtutulong-tulong kayo. Pero kung hindi kayo nagkakaisa, walang unity, kayo ay may chaos, meron kayong misunderstanding, hindi nagiging maganda ang production. Hindi nagiging maganda ang resulta ng ating performance at nagiging apektado na ang lahat. At yan yung gustong gamutin ng ating Panginoon. Yung ating mga grudges, yung ating mga hatreds, yung ating mga stress sa buhay.
Kasi nga sabi ko, kapag punong-puno tayo ng ganito at hindi natin ini-offer yan sa Diyos, hindi natin gustong magamot ito ng ating Panginoon, hindi natin gustong ma-reconcile with Him and with our beloved brothers and sisters, tayo ang mahihirapan. Maaapektuhan lahat yung ating trabaho, yung ating komunidad, even in our family. Dala-dala natin lahat yan. And that is the domino effect. Kaya my dear brothers and sisters, we are challenged to reconcile with the Lord. Yan ang gustong-gusto ng ating Panginoon, na maging open tayo sa Kanya. And here in our gospel, hinahabol siya ng maraming tao. Pagkatapos niyang mangaral yesterday, alam natin yung gospel, pagkatapos niyang mangaral, tinuruan niya si Pedro, no, na maging fishers of men. At sumunod naman si Pedro. Meron nga tinatawag na military rules, yung kanilang golden rules, kahapon, yung obey first before you complain. But Peter complained first before he obey. Sabi ni Jesus, ihagis mo yung net mo at manguha ka ng mga isda. Anong sabi ni Peter? Panginoon, magdamag po kaming ng isda at wala kaming huli. But, ito po yung sinabi mo ay gagawin niya. So, nag-complain muna siya bago siya sumunod. And what will be the next? Anong nangyari? Ang nangyari, nakakuha sila ng maraming isda. So, for us to be able to witness the healing power of our Lord, we have to obey first before we complain. Ano ba ang gusto ng Diyos? Mapagaling tayo. Paano tayo gagaling? Ano yung requirements niya? Manalig muna tayo. Have faith and have a deeper relationship with the Lord. Kasi kung wala, useless. At ang nagpapagaling sa bawat isa sa atin, even yung prayer healing mass natin, hindi ang mga pare, hindi kami, kundi ang pananampalataya ng bawat isa. Kung nananalig ka na ikaw ay gagaling through the prayer of that person, kahit hindi pare, pag naglay yan ng kanilang hands sa'yo at nananalig ka na ikaw ay gagaling, gagaling at gagaling ka. So, ang nagpapagaling sa atin ay yung ating faith. Hindi yung mga healing priests, hindi yung mga healing ministers, but rather our faith. Kaya nga sasabihin ng doktor, hindi ka gagaling kung hindi mo rin tutulungan yung sarili mo. Maraming ipagbabawal sa'yo, maraming ipapainom sa'yo, pero kung hindi mo naman ito gagawin, hindi ka gagaling. Si Jesus, ang requirements naman niya para gumaling tayo ay magkaroon tayo ng malalim na pananampalataya sa Kanya. Last Thursday, nagkaroon kami ng healing mass sa Quiapo. And well, na-train naman siguro ako dito sa St. Peter every time na nakaka-attend ako ng healing mass, no? Tapos nagtatanungan kaming mga pare, ano ba yung formula na dapat gamitin? Sabi ko, spontaneous na lang kayo, no? Sabi kong ganon. Kasi ang natutunan ko dito, pag nag-cast ka na o nilay mo na yung hands mo doon sa gustong gumaling, sabihin mo lang na yung pananampalataya niya ang magpapagaling sa kanya. So, yun yung mga binanggit ko. Tapos, maya-maya, may bumabagsak. Na-witness ko dito yan during the time na nag-a-attend ako ng healing mass dito sa Peter. Tapos, sabi kong ganun, sa haba ng pila, pag ito ay pinabagsak ko lahat, para akong si Manny Pacquiao. No? Ang dami nun. Kukunti lang kami. So, sabi kong ganun, ibahin ko na lang yung formula. Inanoint ko na lang sila, and then pinag-pray. So, wala nang bumagsak. It means, the Holy Spirit really works with us through our faith. Kaya lang, kung pipigilan natin to, nakakalungkot din. But our desire to be healed is coming from our heart. Tandaan natin, my dear brothers and sisters, tayo ay nananahan sa kalooban ng Diyos. At kung nananahan tayo sa kalooban ng Diyos, ang Diyos ay siguradong mananahan sa atin. Kaya kung gusto natin talagang gumaling, tayo ay magkakaroon ng kapayapaan. At ang kapayapaang ito ay lagi nating tataglayin. Napakasarap magtrabaho
napakasarap mamuhay nang wala tayong masyadong iniintindi. Kayo, as a community, ang mga bosses ninyo, ang mga superiors ninyo, kapag meron kayong magandang communication, magandang relationship, laging nagiging maayos ang inyong ginagawa. And even the result always is a fruit of what we call the gifts of our Lord Jesus Christ. Lagi nating tandaan na anuman yung mga nagiging bunga nito, maging matagumpay man ito ay nagmula sa Diyos. Kaya the healing ministry of our Lord Jesus Christ connected always with our soul. At ang kalooban natin, ang kaluluwa natin, ang priority pagulungin ng ating Panginoon. Kaya sino man sa inyo dito ang nagnanais na mapagaling yung kanilang spiritual aspect, kailangan muna nating linisin ang ating puso. And according to Jesus, go to the priest. And ano naman ang gagawin namin? Of course, for you to give the sacrament of reconciliation. Napakaganda na maging practice natin ito so that we may be able to free from our sins. Kasi kung lagi natin itong kukupkupin, lagi nating i-embrace itong mga kasalanan na to at hindi natin to isusurrender sa ating Panginoon, mas napakahirap ang ating magiging sitwasyon. Lagi tayong stress, lagi tayong bothered, wala tayong peace of mind. Gaya ng sinabi ko kanina, even yung ating mga trabaho, maaapektuhan. Yung ating relasyon sa ating mga kasama, maaapektuhan. Lahat yan. Kaya sana sa pagpapatuloy natin in our daily lives, at work, at home, misunderstanding can arise. Sabi nga kanina, ay napakahalaga na unti-unti natin itong alisin sa buhay natin. Kayo na matagal nang nanunungkulan, matagal nang nagsiservisyo sa company na ito, alam ko na marami na tayong natutunan. We are enlightened by many teachings na talagang dinadala at sinasabuhay na natin ito. Ako, sasabihin ko sa inyo, katulad ng paulit-ulit kong sinasabi, produkto ako ng St. Peter. At marami akong natutunan during the time na talagang ginaguide ako ng mga elders ko, ng mga taong nagmahal sa akin. Kaya masasabi ko na dumating man sa punto sa stage ng buhay ko na hindi ako nakasunod, pero andyan ang community. Andyan sila para magpaalala sa akin. Kaya nga, naging ganito ako sa tulong ng mga panalangin ng ating komunidad. Kayo, at ang ginagawa nyong ito, yung Monday devotional prayers ninyo, ay talagang nagpapatibay hindi lamang ng inyong relasyon, kundi ang inyong pananampalataya sa Diyos. Nung una, alam natin ang history ng St. Peter, nagmula lang yan sa napaka-simpleng komunidad. But now, nationwide ang St. Peter. Ito ay sa kagustuhan ng Diyos. Tayo, katulad ng mga tao sa ating gospel today, na talagang sinusundan si Jesus to cure them, to heal them. Tayo rin, sana we are longing to follow Jesus, to heal and to cure. As I've said, not only our physical illnesses, but rather our spiritual. At itong ginagawa nating ito ay nakakagamot ito ng pang-araw-araw nating pangangailangan sa turo at paggabay ng ating Panginoon. That's why, my dear brothers and sisters, let us continue to pray. Pray for one another. Pray for our community. Pray for our company. Pray for our nation. That the good Lord always intercede for us. That the good Lord always healed us. Yung mga nabibigat ang puso, yung mga taong parang wala na silang pag-asa. No, my dear brothers and sisters, we have our community. And this community always ready for us to help us, especially in our spiritual illnesses. Amen.
God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.